Kapag tanong so, katiru yan at umulalan, sigo ka pumiruga sa inyong kukuranan so hadis, magayro tanong sa andauan, nasudin so, pakatatayan tanong, nakitanong, si Al-Alim, si Karya, Kando, Tamu, saya taniman po, dengan sama pihak makingan, ayo po Alim Asisaya. فليتفضل بسيادتها المسلمين. اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك محمد آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن كان عليه حق يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان واجمعنا عند جناتك جنات النعيم وما ذلك على الله بعزيز. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا وقنا عذاب النار. Hiningi natin nawa sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo kanyang ipunin sa kanyang paraiso gaya na lamang napag-ipon niya dito sa lugar na ito. Amin. Ang ibigay niya sa akin na topic daw ay ang pagkakaisa o ang pagkakaroon ng kapatiran sa ating mga Muslim. Ang pagkakaisa ng ummah o tayong mga Muslim ay isa sa pinakamalaking pundasyon o di kay pinakamahalagang pundasyon sa ating relihiyong Islam. Ang pagkakaisa ay nagtuturo na ang lahat ng Muslim mananampalataya ay magkakapatid, anuman ang kanilang lahi, wika, tribo o estado sa lipunan. Walang mayaman, walang mahirap, walang gwapo, walang pangit. Tayo ay isa. Ang ganitong konsepto ay naglalayong magtaguyod ng kapayapaan, tulungan, at pagmamalasakit sa kapwa. Ating pag-aralan ngayon sa maikling oras ang mga aspeto ng pagkakaisa sa Islam. Saan nakikita o paano itinuturo ng Islam ang pagkakaisa? Unang-una, sa pagsasama-sama sa pagsamba. Kagaya naman sa mga lalaki, yung tinatawag namin sa word na Maranaw, tanjama. Hindi ko alam sa ibang tribo. Ibig sabihin yung pagsasala sa masjid, naiisa lang ang imam at nagsasama-sama lahat ng mga mananampalataya. Kagaya naman ang pagdarasal, 5 times daily prayer na magkakasama sa iisang masjid ang mga mananampalataya. Pangalawa, ngayong panahon na ito ay ang paglalakbay sa paggawa ng Hajj. Nagpapakita ito na pantay-pantay lahat sa tingin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakataas o nakakababa sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ipinagbawal ng Islam, ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagkakawat-akwata. Itinuturo sa atin ng Islam at inihikayat sa atin ng Islam na resolbahin, ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mapayapang pakikipag-usap at dialogo upang mapanatili ang harmonia sa komunidad. Hindi yung ating ginagawa na nagsusuntukan, nagsasambalan, nag-aawayan, o di kaya sa panahon na ito sa Facebook, nagpaparinigan, nagsisiraan, la ilaha illallah. Hindi yung itinuro sa atin ng Islam. Ang itinuro sa atin ng Islam ay ang magkaroon ng mapayapang pag-uusap. Maging sibil tayo sa isa't isa. Pangatlo, ang katarungan at pagtulong. Itinuturo sa atin ng Islam ang maging makatarungan sa ating mga ginagawa at maging makatarungan tayo sa ating mga salita. Tayo rin ay nagtutulungan. Tinutulungan ng mayaman ng mga mahihirap, tinutulungan ng mga may kaya ang walang kaya, tinutulungan ng malakas ang mga walang kaya o ligaya ay mga mahihina. Ang pagkakaisa ay hindi naman nakikita sa ritual ng mga gawain, kundi pati na rin sa pagbibigay ng kawang zakat at pagtulong sa mga nangangailangan. Isipin nyo na isa kang mahirap, tapos tinutulungan ka ng iyong kapatid na Muslim na may kaya. Ano ang magiging resulta nito? Hindi ba magugustuhan mo, iibigin mo ang iyong kapatid na Muslim kapag nakita mo isang mayaman?
ay tinutulungan ng kanyang mga kapatid na mga Muslim sa pamamaraan ng pagbibigay ng zakah. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Imran, وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan at panghawakan ang lubid ni Allah. Ang ibig sabihin ng lubid nito ay ang Islam at ang ating reliyong Islam. Panghawakan natin ang Islam at huwag kayong magkawatak-watak. Kaya nga, ang isa sa pinakamalaking maiituro ng ayan na ito ay ang pagkakaisa. At ang pagkakaisa ay lakas ng ummah. Lakas ng ummah. Napapanood tayo ngayon sa panahon na napakaraming pagsubok at pagkakahati-hati. Sinusubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakapatid na hindi nag-uusap-usap, mga magkakamag-anak na hindi nagkakausap-usap, mga Muslim hindi nag-usap-usap. Ito ay mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan ito ay ating marisolba. Ipinapaalala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa. At pag hindi nagkakaisa, doon nagsisimula ang lahat ng mga pagsubok na magagaling sa ating pagkakawatak-watak. Kaya tayo mga Muslim, magkapit-bisig tayong lahat bilang mga Muslim. Sundin ang mga katuruan ng Quran at ang mga sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iwasan ang anumang bagay na magdudulot ng alitan. Ang pagkakaisa ay hindi lamang salita. Hindi natin sinasabi na, tayo isang masjid, magkaisa tayo. O tayo ng mga taga, anong lugar to? Tatanlad. Yan ba yan? Tatalon. Kasi nandoon sa grab, Tatanlad. Tatalon. Kunwari, sinasabi natin na, tayo mga taga-Tatalon, magkaisa tayo. Pero kapag naghihiwalay tayo, lahat nililibak niya yung kasama niya. Yung kasama natin kanina, di ba ano? Yun yung ano? La ilaha illallah. Saan yung pagkakaisa? So yung pagkakaisa, hindi lamang sa salita. Meron din dapat sa gawa. Pang-unawa at pagmamahal sa isa't isa, alang-alang sa Allah. Kaya nga kapag, kunwari, may narinig ka na isang salita, yung kapatid na hindi kagustuhan, huwag agad-agad mag-isip ng masama. Sabihin mo, ito talaga, gusto niya kung ginagalit niya ako. Isa lang, sasamparin ko na talaga yan. Huwag. Kailangan nandoon yung pagkaka-isa at pang-unawa. Sabihin mo sa iyong sarili na, baka hindi niya nasadya. Baka hindi niya sinasadya. Baka hindi niya alam na ako ay nasaktan. Yun yung lagi natin iniisip. Tayo kasi, lagi nating masama yung iniisip natin eh. Kapag nakita natin kasama natin, ito na naman siya. Magsasalit, mayroon naman siya sasabihin iba. Huwag. Laging positive, magandang iniisip mo sa iyong kapatid na Muslim. Yung nababasa natin, makikita natin sa Facebook, kapag nakita mo yung isang nagtatrabaho sa restaurant, kunwari, waiter or waitress, nagkamali, huwag mong pagalitan. Kasi baka mamaya, bago lang. At hindi niya alam yung kanyang ginagawa. So bakit mo papagalitan? So yun yung lagi mong iisipin na kaya nagkamali, hindi niya alam kasi baguhan pa lang. O ngayon, kayong mga maranaw na maiinitin ang ulo, kapag kunwari may nakagitgitan ka sa kalsada na driver, ang isipin mo, baka baguhang driver, kaya ganyan yung kanyang ginagawa. So laging maganda ang iyong iniisip sa iyong kapatid na Muslim. Yung kapatid mo na Muslim ngayon, dumaan tapos hindi ka niya napansin. Anong isipin mo? Hindi niya ako pinansin. Sige mama, hindi rin kita papansinin. Lintik lang ako ng ganti. Ang isipin mo, baka aamilyo niya na langit. Na bumansin, panimiyatay si ina yan. Bumansin na ma-hospital si bata yan. Ano ba na yung pingir yan? Pero hindi mo inaisip. Ang inisip mo lang yun, hindi niya ako pinansin. Sige, hindi rin kita papansinin. Naka-online, pero hindi nagre-reply. Sige, i-block kita. Anong tingin mo sa kapatid mo ng Muslim? Call center? Nakatutok sa screen ng cellphone niya? Nakabantay sa'yo, 24/7, naka-CCTV. Hindi mo alam, naka-online, pero tulog.
Naka-online pero inasikaso kanyang business. Busy siya kasi hindi katulad mo. Naghintay lang ng 4 piece. So, laging iniisip mo lang ang iyong sarili. Hindi mo yung kapatid mo nag-i-study. Nag-aaral. Bukas may exam. Ikaw tapos ka na sa iyong exam. So, bakit sa lahat ng mga kung hindi maganda nangyari sa buhay mo, ang inisip mo lang ang iyong sarili. Kaya hindi niyo mo pinansin kasi ganito ko yan. Talaga yung ugali niya. Ba't hindi rin mo isipin yung kanyang kalagayan na maaaring mayroon siyang pinagdadaanan na mga pagsubok, ngunit hindi mo naisip kasi inisip mo lang ang iyong sarili. At kapag nandyan yan sa iyong puso, walang kapatiran, walang pagkakaisa. Okay, hindi mo ko pinapansin, sige, hindi kita papansinin. Sige, hindi mo ko sinin, sige, pag ikaw rin, hindi rin kita isisi. O di kaya, sinin mo ako, pero hindi ka nag-reply, ganun din, sin lang din ako. Subukan mo, la ilaha illallah. Kapag ganito ang ating pag-ugal ng mga Muslim, kailanman, hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa. La ilaha illallah. So, iwasan ang pag-isip ng masama sa iyong kapatid na Muslim. Ang pagkakasundo, pagkakaisa, ay isa sa pinakamahalagang katuruan ng Islam. Dahil walang silbi ang sala, walang silbi ang pag-aayuno, walang silbi ang pag-hajj, kapag ang mga Muslim ay nagkakawata, anong silbi ng pagkasambayan mo sa masjid? Kapag nanungan sa masjid, titingnan mo sino yung katabi mo. Saan ako? Kanan o kaliwa? Kalaban ko, dito ako sa kanan. Tapos pag malapit ka na, Allahu Akbar, kalaban dito. Sa bahay na lang ako. So anong silbi ng sala? Punong-puno ng puot, galit ang iyong puso. Hindi kaya kayo ng mga nagdi-seminar. Tumingin ka sa bintana, saan ako piling umupo? Allahu Akbar, ano yung mga kalaban ko sa tatalon? Yung mga kalaban ko sa Quiapo, Allahu Akbar. Mga marites, saan ako pupunta? Huwag na lang. Hindi lang ako pupunta doon. So nakita nyo yung pagkakaroon ng buot, galit sa iyong mga kapatid na Muslim, nawawalan ng silbi sa isa yung pagsamba sa Allah. Kaya nga tayo, yung mga lalaki, nagsasala sa masjid para maging close sila, magkakapatid sila. Kasi kahit kunwari, Tausug, Maguindanao, balik Islam, kapag lagi mo nakikita, naisip mo ay Muslim to. Muslim to. Kaya ito ay aking kapatid. At kunwari, nakita kayo sa ibang lugar, nagsasalam kayo kasi kilala mo na Muslim. Assalamualaikum. Brother, hindi kita lagi ng dalawang araw. Lumipat na kasi kami. Allahu Akbar, nakakalungkot naman, lumipat na pala kayo. O di kaya, hindi ko nakapagsalam tuloy kasi yung nanay ko na ospital kasi. Sana pagaling ng Allah yung nanay. So, saan pa kayo na ospital? Baka bumisita kami. So, nagdala ng prutas, naging magkapatid na kayo. Saan nagsimula? Sa pagkasala sa masjid. Yun yung pinakamalaking turo ng ating relihiyong Islam. Ang isa at magkasundo-sundo. Alam niyo ba na noong pinaalis ang Propeta Muhammad SAW, tinaboy siya mula sa Makkah at siya ay pumunta sa Madina. Alam niyo ba ang kanyang unang-unang ginawa? Hindi siya nagpatayo ng masjid, hindi siya nagsagawa ng jihad, hindi siya tumawag unang hingi ng mga zakat, hindi. Ang kanyang unang-unang ginawa, pinagkaisa niya ang mga taga-Makkah at mga taga-Madina. Kasi alam niyo, noong unang panahon, yung mga Arabo, hindi din sila magkasundo. Hindi lang sila magkasundo, sila pa ay nagpapatayan. Lalo na sa Madina. Yung literal, yung term na Tagalog, ubusan ng lahi. Hindi Makkah at Madina, hindi yung mga taga-Madina. Mayroon kong dalawang tribu, ang Aus at ang Khazraj. Ang Aus at ang Khazraj. Ang nakakapagtaka, yung Aus at Khazraj, yung nunuluan nila ay mga magkapatid. Tapos ngayon, hindi lang magkasundo, kundi nagpapatayan pa. La ilaha illallah. Idagdag mo pa na darating ang mga taga-Makkah. At ang mga taga-Makkah mainitin ang ulo. Alam niya ng mga nakapag-hajj at nakapag-umrah. Iba yung mga taga-Madina, tsaka iba yung ugal ng mga taga-Makkah. Anong ginawa? Unang-unang ginawa ng Propeta Muhammad SAW, pinagkasundo niya. Hindi namang pinagkasundo, pinagkakapatid niya ang mga taga-Makkah at mga taga-Madina. O ikaw na taga-Makkah, ito yung kapatid mo.
Ikaw naman, ito yung kapatid mo. Hindi lang magkaibigan uli magkapatid. Yun yung unang-unang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi walang lakas ang Islam kapag ang mga Muslim ay hindi nagkaka-isa. Yun yung lakas ng Islam. Hindi ng mga malalakas tayo o di kayo malalakas yung mga Muslim, may mga baril tayo. Hindi ganun. Ang lakas ng Islam ay ang pagkakaisa ng mga Muslim. Kaya tingnan natin yung mga Muslim dito sa Pilipinas. May lakas ba kaya sila? Wala. Kasi sila ay hindi nagkakasundo. Hindi lang kunwari Maranao, Tausug, Maguindanao, hindi. Kundi mismo kunwari sa loob ng mga Maranao, hindi sila nagkakaisa, nagkakasundo. Nagkakawatak-watak sila. Mga Tausug, ganun din. Mga Maguindanao, ganun din. Nakita natin nangyari ngayon sa bar, nag-aaway-away sila ngayon. Ay, dati magkasama, nag-jihad, ngayon, pinatanggal niya, pinaalis niya. La ilaha illallah. Dito natin maiisip na kapag ang mundo, ang makamundong bagay, pumasok sa mga Muslim, sila ay nagkaka-watak-watak. Kaya nakakatakot na, kunwari yung kaibigan mo, kasama mo sa business, kapag walang takwa, walang iman, ano mangyayari? Mag-aaway. Kasi iniisip mo, yung kasama ko, niloloko niya ako. Ninanakawan niya ako. Kaya nangyayari? Naghiwalay. Pero nung walang involved na pera, sila ay magkaibigan, magkasunod, magkapatid. Pero nung napasukan ng pera, Allahu Akbar, nagkawatak-watak. Ganoon ang laso ng mundo sa magkakapatid na mga Muslim. At mismo sa mga magkakapatid sa dugo. Yun yung unang-unang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinagkapatid niya ang mga taga-Makkah at Madina. Anong naging resulta? Umabot ang Islam dito sa Pilipinas. Dahil sa pagkakaisa. Kung hindi sila nagkaisa, mga Muslim ba tayo? Hindi. So, ganun yung resulta ng pagkakaisa ng mga Muslim. Umaabot ang Islam sa pinakadulong lugar ng mundo. Yun yung bunga ng pagkakaisa. Ngayon tayo dito sa Manila, ano kaya ang bunga ng pagkakawatak-watak ng mga Muslim? Walang masyadong nakikita ng Muslim. Ano sasabihin ng mga non-Muslim? Paano kami mag-Islam? Ikayo mismo, wala sa inyong Islam. La ilaha illallah. Kaya ituro natin sa ating mga sarili at sa ating mga lipunan, sa ating mga mamamayan, sa ating mga kasama mga Muslim, ang pagkakaisa. Dahil kapag nagkaroon ng pagkakaisa at pagkakasundo, naroon yung kaunlaran, pag-uunawaan, pagkakaroon ng pakikiramay, pagkakasundo, hindi lamang kagaya ng sinabi natin kanina, sa salita lamang, kundi pati sa gawa. May isang hadith, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kanyang itinuturo sa ating mga Muslim ang pagkakaisa at pagkakasundo. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinto daw ng paraiso ay binubuksan tuwing Lunes at Huwebes. Ang mga pinto ng paraiso binubuksan kapag Lunes at Huwebes. Ibig sabihin, kailan? Bukas na Lunes. Bubuksan ang mga pinto ng paraiso at tuwing Huwebes. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat ng Muslim, lahat sa buong mundo na hindi niya itinatambal ng Allah. Ibig sabihin, hindi siya na sumasamba maliban sa Allah lamang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat sila patatawarin ng Allah. Lahat. Patatawarin sila ng Allah. Maliban. Sino lang ang hindi kasali na patatawarin ng Allah? Maliban sa dalawang magkaibigan. Na sabi ng mga Gen Z, millennials, nag-away, hindi nagkasundo. Maliban sa dalawang ito, dalawang lalaki, hindi kay dalawang babae. Hindi lang dalawang lalaki, dalawang babae, tatlong lalaki, tatlong babae, apat. Basta, magkakapatid noon, pero ngayon, hindi na nag-uusap. Sila lang ang hindi patatawarin ng Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga
sa kanyang mga anghel, patawarin silang lahat maliban sa dalawang to, dalawang beses. Ang hadith ay isinalaysay ni Imam Muslim rahimahullah. So isipin mo, lahat ng mga Muslim pinatawad maliban lang kayong dalawa dahil sa taas ng inyong pride. Wow! Ipinagpalit mo ang paraiso sa iyong pride. Ganon kamahal ang iyong pride. Kaya umili ka, apoy ang paradise. So kausapin mo na siya. Humingi ka na ng kapatawaran. Kasi hindi mo alam, baka mamaya o bukas, patay ka na. At wala ng kapatawaran sa araw ng paghukom. So kainin mo ang iyong pride. Lunukin mo yan. At humingi ng kapatawad. At ang pinakamalaking gadi para sa inyo, ang unang hihingi ng tawad. Hindi tawad sa magkano to? Pwede buy one take one? Yung unang-unang gagawa ng salam, siya yung makakakuha ng pinakamalaking gantimpala. Isipin nyo, si Sir Mando sinabi niya, ang unang magsasalam sa inyo, bibigyan ko ng 10K. Isipin nyo kung sasabihin niyo ni Sir, wallahi, tumigil ka ako na magsasalita. Assalamualaikum. Para lang makuha mo yung 10,000. Ano kaya? Mas mahal mo yung 10,000 kaysa sa paraiso? La ilaha illallah. Nag-announce sila dito na yung unang magsasala, may free hajj. Allah Akbar, lagyan mo ng tip yung kasama mo. Ako muna. Assalamualaikum. Ako na yung hajj. So sana mas importante, hajj o ang paraiso? Pero bakit hindi ka pa rin nagsisimula ngayon? Naka-block pa rin siya till now. Hindi mo pa rin kaya siya patawarin. Ganun kalaki ang ating mga bride. Mas gusto nating masulog tayo sa paraiso kaysa magpatawad o humingi ng kapatawaran sa ating mga kapatid na nagkaroon tayo ng alitan. Dito sa hadith na ito, sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilalarawan ng hadith na ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagkakasundo at ipanumbalik ang mga nasirang relasyon. Gawin sa ating lahat ng makakaya na tayo ay magkakasundo-sundo na hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Pero yung meron tayong mga narinig na mga Muslim, lalo na itong mga lalo na mga Maranaw, sinasabi ng ibang Maranaw, okay na kami. Pero hindi kami nag-usap. Ano yung okay pero hindi kayo nag-usap? Meron bang ganon? Uy, kausapin mo naman. Okay naman kami, bati kami. Pero hindi sila nagpapansin. Meron bang bati na hindi na? Ano yun? Parang sinabi mo na busog ako pero gutom ka. Pwede bang ganon? Busog pero gutom, ano yun? Yun yung sinasabi natin na ino ka naman mo din sila ma. Magali ka, ino ka maya. Ino ka ni sila ma, di ako. Ito na, magali, hindi ka nubo? Sila ma. Upiro ka na magali, hindi ka nudi? Sila ma. Ino ko na mo di pagugoy. Kabaga ito na kailangan, ginaway kami. Ino ka na di pagugoy. Basta, di ka tayo. Meron ka mga kapatid na hindi mo? Type. Ano yun? Nakakapagtaka. Subhanallah, malusog ako pero may sakit. Pwede ba yun? Malusog na may sakit. Mga pagarikulay, katigiran na maranaw nga kamas madakal si Yeso, maranaw. So tapos na yung para sa mga ibang tribo. So sir, sana payagan niyo ako na mamaranaw ako. Kasi hindi ako nakapagbaon ng Tagalog. Naubos na sir. Naku, patay, malulubat na ako. Undas. Yung Tagalog ko pang 5 minutes lang. Pag 6 minutes, wala na, mauubos na. So, lobat na. So, back to Maranaw Maranaw ka na bukay na. Yan kaya gamatan magami Islam na isan sa mana ini sukuyan na kinabumatag kaparatyaya kaso ato at tito ang mga Muslim amay ganito ng bibitira dito ng tutunggoy. Kaya bukay di bugay huwag gamatan ng Islam adi ngay bibitira sa pagaring ka na pera ano gawin? Inam mo. Para to sa pagaring ka na medyo man na niya karata-rata niya det na iboy ni bagir kau agama adi mon kip mitire na talo gawi boy mabasa dito na
kailangan na makapugurya ka nun. Kau kapantagan ka luro kapapatay, nalang mo na naraka. Natunemi aswagin nga 3 years. 3 months, nahitbit yara eh. Mandaan na ki, nabiyakan na lang. Ang miya beramad na makanaraka ka. Nenama nga, anasambayan niyan, anapuasan niyan, anasadgan niyan, di maniminar, na ito makanaraka. Misa babu sa diyan ipit yara iso, pagarin yan. Yali ka, kay importante yun, kay isa-isa. Kaapiyakan niya ka lay single. Kamiya ka itong nabulong ka, kay kikikis kasi ko sambayang ka. Miya, piyali pa dito ka, kadiga di mamuasa. Amay ka, ad na, di kayo litiaray, di kayo yung buhay. Miya ka sulga sa haraka. Miya ka, di pa ka, tusukan na single. Amay ka sa kanaan ng mga rinway ka mga tao. Kaya na pinakamala, ay subukan ang matano, nakasusuti o puso. Kaya nabubugaya, sumunod to na panambayang di, suti niya panagyan gaya, puso yan. Nagina ni pinakamala, apo na marantano, kay mga Muslim, asukay sa isa. Kamata na kay kantunay tamong ka, antunay paratia ka, amay kaad na tawa ni ngabu, ipnitira eh. Net titu-titu, akapipi ang ginawa, buka susunod, nasula mo na tao na pagaring ka. Sula mo na tao na ginawain ka, bulayo ka ka, kakina ni pure-pure, ataw, at tagumpia, sagyan kay agamatan agama, Islam. Nanatanong kisa-isa, siku paratia, siku Allah subhanahu wa ta'ala. Na panamanan tanong, adib ka din susimo ka, sunganin at lugar, nato na yun? Sunganin ay lugar na? Ay lugar. Nana sa kadin, nana sa kapan, nana sa kadin, nanakong ka. Para tabu, may isa-isa. Ubagin na ni kabaya ka. Nana na bismillah sa kadin. Nakaisang taniman to na nadi ka para asakan. Magtamo na ka. Malaga ko. Paina na. Namilaga. Allahu Akbar. Di tanong magay sa lugar. Sunganin ay mga lugar. Nabagantan mo lugar. Sunganin na kagaga ibsabar na sebaran. So, tingko mga ulama tanong mas na mas kayo isabar. Adi sa diskadi sebaran. Na, pamanin sa napamimigay, ito na ikaw sa kayo disabar at sa kasunod yung mga tao. Kasi kaya naman tama, hindi mo kang year, may seminar ako kayo naman tama, nagtamatanga lang na eh. Na kayo may seminar ako, nagsibar ako. Wala ka mga seminar na meron yung nabiyasa ka. Allahu Akbar. Kailangan so, kasabar. Kaya naman, damo namin nabalag, ito na yung sabab. Dama ka? Sabara. Sunggulayo ka, inusiran ka break. Ana sa katawa, dama ka sabab. So, karumay, ino ka balag. Kapag kaya isa, nakasiraduin niya, dama ka? Makasibat. Lang. Eh, pinakamala, ang bulungan na ito na, kasabat, kamata-mataan, daataw, amisabat, pabumisan dito. Ba namin yung tanong, inuutob sabat, astaghfirullah dapat, nasi yung tuwakan. Ano lagi na to? Ano lagi na to? Antay ni sindita. Inuutos, inuutos yung tuwakan mo, astaghfirullah dapat, nabo ko ba din? Nawa na to? Dahil niya yung tanong, amistit ka niya, may sabat. Antay ni sindita. Sudah sabat. Kama ka pumimikirang buwanan. Iku Allah sa suratul Anfal, wa ati'u Allah wa rasulah. Pangungunod ni Yusuf, Allah. Agus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakapangungunutan si Allah, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natunay din mo Allah, wala tanaza'u. Baka no, maupalik. Fatabshalu. Naganibigyan ulit mga pas. Wa tadhabari hukum. Kada sumugriyo. Natunay ni bulungan Allah, wasbiru. Nasabar ka no. Inna Allah ma'as-sabirin. Mata-mata na su Allah na pilit sa mga tawali, sabar. Yan ka sa su Allah na kung ano yan so, kaulutisi ko Allah, kaulutisi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, baka no mauparik, kakadang ano sa bagar, natuloy ni bulungan Allah, wasbiru, sabar ka no. Allahu Akbar. Para di tayo gusto, makabilag-bilag, mauparik, na yung bulungan nato na, kasabar. Lagi dumiyali tanong ang iya, apya ka propagariyaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga taga Makkah o mga taga Madina. So isaon, si Abdurrahman bin Auf, hindi ako karibat, radiyallahu anhu, natingin na Abdurrahman, pati sa pagari ka sa Madina.
Na si Abdul Rahman namanya pupobre. Kata niyo sa mga taga-Makkah na kumakumasilan sa Madina, dado ayan awid. Apia sopirah na da. Apia so ikadubangan ay di ka makapuni mo ka kailangan na puyo ka sa Makkah na da awid ka kaupunan awid ka nagkasipat tahiran nato na. Suga sa Madina na pumay naman ang munungay ra. Ino sa mga pan na sa Madina nagagawi. O na nukagawi suli sa Chile yung mga taga Makkah. Mga bukwit din. Ada ba yung awid? Napikiraman namin ako mga sipingan, dagad na kinalangaw. Kaka napapantungan na sa mga taga-Makkah, agu? Napapantungan na yan, kami din na nagarba. So mga taga-Makkah, na mapapano apalaw, naman rumya kaso. Natunan kiraro, ang dagad-dagad. Di sila mataw mamumulaan. Kapamumulaan kay palaw. Nasiman sa Madina, natunan kiraro, ang pamumulaan. Karoon kung katutuon sa mga korma. Nakanabasiran, mataong dagad-dagad. Kasi na mga mababasok sila, mga farmers sila. Napigil naman na sumasikudar pa, di ka unlayang. Na ato na siwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, katawan niya naging mga taga-Makkah, na mga pobre, so tingin na homesick, na kailangan na na, pagarin yan. Nato na pitiro taga-Madina, di mamuli kalipatan si mga taga-Madina, sana all Madina. Nato na tingin, pagari kulay, first time nila na mag-meet. First time, dap may isa ka oras. Nabang sa katano nga, apya so tungod ka minsan nadi nga close. Apya so pagari ka nadi nga close. So ante nga nadi nga close. Nagiina dap may isa ka oras nakataon ito ni Pitero taga Madina. Abdul Rahman, panginisidgan sa entero a Madina. Kapad ako sa pinakamalay tamok sa Madina. Nabagiinakan so tamo ka sa loob. Nano sa bagyo narok ka, nasulkakan na, sulabo na ka. Nagkatun ka lagi din? Ha? Ami ako po so pagaring at tungod ka sa Marawi. Nami ako maraka sa tatalon. Ayakan perak sa bangko na 200,000. Rakon sa 100. Ada tanong pisang kaya para tiya. First meeting. Bagi naman so? Allahu Akbar. Ang tunad na niya para tiya. Katigil na pagawang buo. Lagi marang napil ka na pagawang buo niya na. Ligto. Meron kasi sa katero. Pagawang buo niya. Di nga bumiptinan siya pinaka sa kubor. Nadipsya ka. Dipniya ka sa. Popong mas na. Sa sukaparate na si Musa. Dami sambay sa nasiran na first meeting na diritsunod. Baginang sa kakuwakan. Na niya kilala. Datok niya tunganan. Allahu Akbar. Na dua ko patingin ni Karoma. Dua ko Karoma. Na inaya nga sila na dua. Nasa pinakamatay dun, na imbulaga ka na, pangarumang ka. Dingay puping si kumarati na kaalubat. Na namamatang lubat, ka no signal. Namamatang no signal ka, needed to be repaired. Ano ba? Nila na may mga sa anto na iyan yung si kumasera na ginanap, normal na si kumasa o mga sahabat. Normal na. Nasir pero na abnormal. So ang mga na hindi mo kaya kasuhap o tamo kasi o di ka kilala. Isa nga pumunta nga. Di nga? Kilala di nga tuman eh. Pumunta na iya. Ay na nga. So ganun ko mga sahabat na yung mato nasusunap. Pumunta nga. Inos ka mamula, di ka nung kapakay mata mo ka, pumunta na ka. Kadi nga karaw so, para niya sugay mo kina na imato na, sugay mo ni mato na tayo turun. Pumunta nga. Nasa kamang mo, namisang ka na, pumunta ka. Allahu Akbar. Ila yung ating pinakamatay kira, na imulaga ka na, nayawa ka sa ito na pangarumang ka. Allahu Akbar. Nasa tariman to na, ino ko to bigi sa pera, kaba kami kilos. Ay, kailangan pa na maging close. Hindi ba sapat na Muslim siya para bigyan ng pera? Kailangan mo naman? Sige, kailangan magsamatay ng 1 year bago kita bibigyan ng sadaka. Pag-absent ka, walang pera. Allahu Akbar. Dahil naman naliyan ng malay kaya, malay mamala mama, Tiginabarakallahu fi malika wa fi ahlika. Pagari kulay, pakambarakat no Allah so tamok ka, agus sa pamilya ka. Iya kananan? Kailangan.
Dullani ila suko. Turon ka ang sukadiyan. Nasa mga taga-Maka na ito yung tignan, no? Mga padagang. So, unod niya mga sa padiyan. Nasimon si Abdurrahman bin Auf na miya kapasa-pasa na padagang. Businessman. Huwag mapangarumang ka, mama, Allahu Akbar. Niya ka lang kita, huwag insyaAllah. Na kayo may pangarumang na ibu kataw niya nakanduwi. Oh, may baya-baya ka naman buo. Ha? Nakaliya ko sa iyo dito, tulad na din. Na kung may nagagan sa mga order, correct. Nasi ko na ako napito lang, ada kurikon, ito kurikon. Masya Allah. Niya ka piya na na. Kati, dia ko ditero sa mga 35 minutes, anda ka tero sa correct. Grabe. Ngayon lang ako correct, tapos kanina lahat mali. Grabe sila, sir, no? Judgmental. Nagay hindi mapasang ikaw, kuya, gano'n. Niya ka na supirang, yung isa mo po. Rakiyan, nakay din nakita ba ngayon? Nayapan mapasangi? Laduwi. La ilaha illallah. Nasumang mo sa puso na ba di kupi? Nakita mo na ako. Nayaman na sa'yo ng tawa? Subabay. Kung malay niya mga marana. Ate, may makapnay ka di gano'n? Anak ko ito niya babay? Alin daga-daga? Ay, kadaklan na ito na. Iti ka-arheran si ko? Mga babayran. Nasa katano? Purasain si babay. Ha? Kaya kidiya sa buhay. Ikidiya sa fuda. Pendaga-dagang sa posto kapipita. Makamaman sa walay na? Nasikaroman yan. Nanda suray mo ka. Tangan-tangan. Nag-nakong ka. Orang mo napupuya ko ka La ilaha illallah. Mata naki. Niya ka magiging na ebetan. Subhanallah. Nanti kinapagari ko na unod yang masa padiyan. Nasa kapasan ko ni Abdurrahman bin Auf. Daga-dagang na apya kung sulo pa na mapusan niya. Maanaginan so kabasan niyo ang mga padagang ng mapiyay? Sales stock. Mapiyay diskarte. Kasunod pamasa na mapaka? Na sumap niya ka pamasa na malaa? Ito din po sir. Maganda dito sir. Kasi yan din. Ito din sir. Alam na lang po. Bilhin ko na lahat. Ang mapasang ikan dami-dami. Nagyoon si Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar. Na ano ko na may tunay na pera na minipamasan niya kung sa kambing. Na may pamasan niya sa kambing, napipusan niya sa times 2. Niya kalabas sa isa kambing. Na may masaman siya kadua kambing. Nagtaman sa mga kadagal so kambing yan. Na may balak sa kanya mga Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga sisinga at inak na dugi sumunta lang Abdurrahman pupunta mo sa Mekah. Na iman doon ha? Niya kalabas kay Budal. Tingin na ya Rasulullah. Niya kapangarong ako man. Allahu Akbar. Niya kapangarong makabis. Natigyan na nagkanduri ka. Kali niya kapangarong makabis. Nasaan niya kuha? Susunat, ay na nakiyawin na anak. Kanduri. Awlim wala bisya. Kanduri ka. Api isang buwa kambing. Na may kanduri sa kanya naman. Hindi naman ito. Ang yan kaya. Lagi di ibutad. Ibu isa hadit na miya kalaki ko na. Miya kadagdag. Di ko bilang nga mapi alis. Wala kakon. Pagkabaganin na ito na. Kaysa isa. Pagtutulungan. Yung pagmamahal sa iyong kapatid na Muslim. Nakisakaliman ko na tabi-tabi. Pasintabi. Bakit may tutulungan? Maranaw yan. Mayaman yung mga maranaw. Hindi po. Kasama na ko nung siya mayayaman. Bakit mo tutulungan yan? Tausog yan. Yung kapatid niya attorney. Bakit siya attorney din siya? Bakit may ganun tayong mindset? Huwag mo yung tulungan. Maging dinaw yan. Yung tito niya mayor doon. Bakit mayor din siya? Sila lang yung mayor, hindi siya kasali. Subhanallah. So, wala sa kanila yung hindi kita kilala, hindi tayo close, hindi tayo magkamag-anak, ibibigay niya, hindi lang yung karamihan, kundi lahat niya, ibibigay. Subhanallah. At doon na nagkaroon ng totoong Islam sa Madina. Walang taga-Magka,
Walang taga Madina, walang maitim, walang maputi, walang alipin, walang sulutan, pantay-pantay lahat. Kasi ang pagkakaiba lang natin sa paningin ng Allah, sinabi ng Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinagkakaiba-iba nyo lang sa paningin ng Allah ay ang may pinakamalaking takot sa Allah. Sa kalangay kalak, nagiti kalangay, darada. Gitu mo, kalak, darada, gitu. Kalak, darada. Sa kaito kalak, kaito daradat ang piyakapansulutan sa interwa dunia, Mars, Universe, Galaxy, ladang lawan. O dahua, kalak ka, nada mga daradat si Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaisikan sa lima sa iman to ay adaladat yan na so, niya doktor, niya attorney, niya kakuha sa kadatuyan, lagi na ni Bibi Puro daradat yan, di, siku Islam, na ewa, kang makabibida-bida tanong, na paratya, abukan na siku Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatawa niyo, siya kung mga riduitan ng mga Muslim, at yun kaya mga Muslim, ayak iran katugunan, nagnabakapakin puno. Kadita ro sila? Yaban. Yan yung mga taga-Gaza. Pinaka-pobre na riduiran na pinaka-mabugur sa interwa dunia. So, pinaka-advance at technology sa interwa dunia, nagkatoon sa Israel. Pero kinagitoon, na inuntaman naman ito na dinagtugod sa mga taga-Gaza. Ay, kinakong na ator buat kiran versus missiles. Neno sila juga pulang. Lagi disikiran so, kaisa-isa. Para tiyakan ka. Lagi may po sa di mata, nisimbayang sa Aksa, na 17,000 ang mga taga-Palestine. Sobra 7,000 na miyaka 4 years na pulang sila ng mga taga-Israel. Na sumaranaw, nag-ibog yung gabi-gabi ang nakatalo ng simbayang. Paano ka nagpakapas? La ilaha illallah. Di tanong? Si Santo yan. Eh, huwag yan pakasabihin siya sa lago na ibig. Imagine, 1 year, eh, huwag yan sabihin nila ito na ibig. La ilaha illallah. Paano ka nagpakapas? Allahu Akbar. Na makinuno sa mga taga-Gaza na toro. Na ay ng mga kalaban, na mga idif, na mga sniper. Allahu Akbar. Nagina ni Kuwang at Tuma, ino sila nitiban. Kasi sikiran so anak ka, para tiya, siku Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bukas sabag, meron niyo, miyamatay sa mga wataiyan na normal. Manisoy na, miyamatay sa wata na pagugita ko. Normal, ano man eh, miyaw na sila, miyaw masuk kagaya wala. Nasumula nung namatay sa wataiyan na, ay no, yan ako, patay ako. Yan ako yung sa ko yung wata. Tinong ako, ay tinatanong pa nga Allah. Tapi si kagaya ako, anak, saan? Ya Allah, ino siya yung nadiman ang buyak, lagi siya yung anak nadipsin ko yan. So, nagkamali ang Allah. Di nga dipangdaon sa Allah. Ya Allah, siya yung nadakara-karataan niya, lagi siya yung namin na maritis. Nataro di nga, ya Allah, dapat namin ang muna sa maritis. Allahu Akbar. Anak yang menjadi na video lokos. Sobra 70 ide. Na in-interview. Ang yan lokos. Tingin na yun ako lain. Anak ay miso. Tingin na sa padir. Tingin na benda ke subukan. Iluwan naman sa video niya, ano may lihat dito loks, akas loks sa disaka. Anak kasaguta api loks, na kay duduk sa paratea, na mas mabugal. Adi so, raga, misabot si ko paratea, si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Panita matulang na gitu video gitu loks. Tanto nuto Pia ka mo sa alok sa pangninta sa tanong na ginan magoy mapadalang tanong para biyaya. Asa ka po ilok sa tanong na buwan mamubo ka bagay. So para biya tanong si Allah subhanahu wa ta'ala.
ay mamalengke. Sinabi nung influencer vlogger, bakit ikaw yung lumabas? Saan ba yung mga anak mo? Sabi niya, sa itong nangyari sa atin sa Gaza, yung tatlo kong anak, sunod-sunod lahat namatay. At yung unang giyera ng Israel sa Gaza, ang unang namatay yung asawa ko. Kaya ngayon, ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa. So, kailangan kong pumunta sa palengke kasi kung hindi rin ako pupunta doon, ako rin ay, kaya yun, nung kinuwento niya, nawala na siyang anak at asawa, siya na ay nagsimulang umiyak. Subhanallah. Ganyan yung pananampalataya sa Allah. Na naisip mo na, anong mangyayari? Anong gagawin ko kung ito ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bilang panghuli sa ating lecture, para natin maintindihan kung gaano ka-importante ang pagkakaroon ng matiwasay na puso upang tayo ay magka-isa. Itong ating lecture na ito, yung pagkakaisa, pagkakasundo, kung hindi matiwasay ang ating mga puso, hindi natin man kailanman makakamit ang pagkakaisa at pagkakasundo. Isang beses, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa kanyang moske. Tinanong siya, sinabi sa kanyang mga sahaba radiyallahu anhum, mayroong darating na magsasala ngayon. Siya ay tao sa paraiso. Nang pumasok ang lalaki na yon, hindi nila kilala. Hindi si Abu Bakar, hindi si Umar, hindi si Uthman, hindi si Ali. Hindi kilala na sahaba. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay tao sa paraiso. Bakit yung hindi kilala? Siya pa yung unang nakapasok ng paraiso. Alam niyo ba, pagpasok niya ng masjid, nasa kilikili, nakaipit pa sa kanyang kilikili yung kanyang tsinelas. At basang-basa pang kanyang mukha dahil kaka-ablution pa lamang niya. Sinabi ng mga sahaba, nabigla sila, bakit hindi kilala? Hindi namin siya kilala kung sino siya. Tapos, naging saksi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya tao sa. So, hindi namin yung binigyan ng pansin. Kasi sabi namin, akala namin sa Bubakar. Pangalawang araw, same scenario, same na pangyayari, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngayon, may papasok dito na tao sa paraiso. Same person. Basang-basa dahil nakaka-ablution lamang niya, nakaipit pa yung tsinelas niya sa kanya, kilikili. Hindi nila pinansin. Pangatlong araw, ganun pa rin ang nangyari. Ngayon, may darating dito ngayon na tao sa paraiso. Siya pa rin yung pumasok. Sinabi na niya sa mga sahaba, bakit siya? Hindi namin siya kilala. Pero anong ginawa niya? Pagkatapos ng sala, sinundan niya ang kanyang kapatid na Muslim. At sinabi niya, kapatid, pwede bang makitulog sa'yo ngayong gabi? Pwede bang makitulog? Ikaw mo to? Bakit? Bakit siya makikitulog? Hindi ko maranaw na ito na. Sima-simaan yan. Napapansinin niya. Bakit sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay tao sa? Anong sekreto mo? Anong ginagawa mo? Baka sakaling gawin ko rin at makapasok din ako ng paraiso. First night, pinatuloy niya. Alam mo yung anong ginawa ng sahabi? Hindi siya natulog. Binantay, hinintay niya kung may gagalaw ba ng mga kaldero, tutulong na kayo kasi magluluto, kasi magpapasting, o di kayo iiyak sa ating gabi, ya Allah. Wala siya narinig hanggang Fajr. Doon lamang nagising yung tao na yun. Nung nagsala ng Fajr. Sabi niya, ano ba yun? Hindi siya nagtahajud. Hindi rin siya nag-fasting. Sinabi niya, kung ako, nasa bahay ako ngayon, nag-fasting pa ako, nagtahajud. Ngayon hindi ako nakapagtahajud dahil sa kanya. Saka ihintay ko sa kanya. Second day, sinabi niya, baka rest day niya. Baka day off sa pagsamba. Kailangan din mga kapatid sa mga Muslim, kailangan may day off ka rin. Pero hindi mo kailangan din kasi hindi ka naman gatahajud. Anong kailangan mong day off? Hindi ka naman gatahajud. Anong day off? Hindi ka naman nagpapasting ng Monday at Thursday. Ang nagdi-day off lang, yung talagang nahirapan sa pagsamba sa Allah. Every other day, every other night, o every day tagatahajud. Every Monday, Tuesday, every Monday, Thursday, siya ay nagpapasting. Kung yan ang iyong kalagayan, oo, may karapatan kang
day off, mag-rest day. Sabi niya, baka ngayon, rest day niya. So sa kanya na lang ako matutulog ngayong second night. Kinausap ko naman niya, kapatid, pwede bang extend? Parang hotel, pwede ba extend ulit? Sabi niya, walang problema. Second night, naghintay na naman siya until Fajr, wala namang nangyari. Walang fasting at walang tahajjud. Sabi niya, baka rest day pa rin niya. Third night, doon pa rin siya natulog. Wala pa rin nangyari. Wala pa rin nangyari. Doon na niya sinabi, kapatid, kaya ako sa iyo natulog ng ilang araw kasi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay naging saksi na tao ka daw sa paraiso. At kaya sa iyo ako tumuloy ng 3 araw upang aking makita kung ano yung ginagawa mo. At baka sakaling aking ding gawin. At baka sakaling makapasok din ako ng paraiso. Ngunit wala naman ako nakitang kakaiba. Kasi patawad, mas malaki pa yung pagsimba ko kaysa sa'yo. Kasi kung sabay ako natulog, nakapag-fasting pa ako at saka nakapag-tahajjud pa ako. Pero ngayong 3 days, walang nangyari dahil sa'yo. Ano bang ginagawa mo? Anong sekreto mo? Sinabi ng sahaba, yung nakita mo, yun, wala nang may dadagdag doon. Wala talaga. Wala akong ginagawa. Hindi ako nagsusuna ng fasting, hindi ako nagtatahajud. Wala. Yung nakita mo, yun na yun talaga. Wala na. Wala nang dagdag doon. Baka may bawas pa. Sabi niya, ay ganun pala. Wala pala. So tumalikod na siya. Nung pagtalikod niya, sabi niya, kapatid, meron akong natandaan. Baka yun yung dahilan. Yun yung dahilan. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, bago ako matulog sa gabi, inalala ko lahat ng mga taong aking nakaalitan. Yung mga nagkasala sa akin, yun, hindi niya binayaran yung utang ko. Yun, hindi niya ako pinansin sa tatalon. Yun, ganon. Yun yung kaaway ko, ganyan. Lahat ko yung tinatandaan at sinasabi ko, Ya Allah, lahat ko na sila pinatawad. Lahat ko sila pinatawad, tapos marutulog siya. Allahu Akbar. Anong sinabi ng sahaba? Kung ganyan ang iyong ginagawa, hindi namin yan makakaya. Hindi namin yan kaya. Yung sinabi natin kanina na anong silbi ng sala, ng fasting, ng zakah, ng hajj, ng umrah, kung mayroong mga tao naman na ayaw ko to kasi mas mayaman sa akin. Ayaw ko to kasi naiingit ako sa kanya. Ito, mas magaling sa akin. Ayaw ko to. Kailangan mamatay ko. Mawala to kasi mas magaling to. Hanggang nandyan din, hindi ako mapupunta sa taas kasi ito ihadlan. Lagi niya akong mas magaling sa akin So kailangan mawala to sa mundo. Hanggang nandyan yan sa puso mo, kahit gabi-gabi ka pang nagtatahajud. Kahit araw-araw ka pang nagpapasting, walang silbi. Kapag may puot at galit at may konting kasamaan o di kaya ay may konting naubos na. Ano nga ito nabuling? May konting dumi sa kanyang puso. Dumi na inggit, pagmamataas, pagmamalit sa kanyang mga kapatid na mga Muslim. Ako lang yung magaling, hindi kayo magaling. Ako lang dapat yung bida, ako lang dapat yung napapansin. Kapag nandyan yan sa puso mo, la ilaha illallah. Kahit doon ka pa nakatira sa Kaaba, walang silbi. Anong sinabi niya? Kung nasa bahay ako, baka nakapagtahajud ako. Baka nakapag-fasting ako. Pero yung ginagawa mo na pinapatawad mo lahat ng tao bago ka matulog, hindi ko yan kaya. Nakita mo? Kaya natin na magtahajud, mag-fasting, magpakahirap sa lahat ng seminar. Pero ito, puso napakahirap kontrolin. Yung munafik, pwedeng magsala. Kasi nakukontrol na yung takbir. Pwedeng mag-fasting, nakukontrol na yung pag-fasting. Pero yung nakalagay sa puso, hindi natin yan nakukontrol. Kasi kontrol yan ng Allah. Kaya kapag ito ay mabuti, lahat ng iyong naiisip, ginagawa, sinasabi lahat, mabuti, ipanalangin naman natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang linisin, patiwasin ang ating mga puso na wala mang ni katiting na dumi na napapalob sa ating mga puso. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na man ang ating kung paano niya tayo tinipon sa lugar na ito, ay tipunin din niya tayo sa kanyang paraiso dahil may kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nitanong sa Allah subhanahu wa ta'ala, arilaan tanong Allah, irilaan tanong sumay tumala, ang mga dosa tanong, na talimaan yan sumay tumala,
ang mga amal tanong. Kung nintano sa Allah subhanahu wa ta'ala, isampay kayo niyan sa ipakatali mo maayaw mo arafa, ang mga pamuasa tanong. At tariman ng Allah na kanilaan ng suduragun at siya tanong. Kaguyaman ang mga sumbayang tanong sa Eid, alam mo tanong ng mapipiya na isampay ka ng Allah sa miyakan dagdagan adul hijya. Ang mga pagabandanon, tariman ng tanong Allah sa mga amal tanong, aming ya Rabbal Alamin, siya ko yung sa dirka, siya kanong Allah, si Ate Alia, ay bagong musrifa. Ay bagong ng musrifa? Welcome, mashallah, tabarakallah. Ang ating bagong musrifa sa Tatalon, sana ito ay una sa napakaraming program dito sa Tatalon. At mas maging malakas pa sana yung pagkakapatiran at pagkakaisa dito sa Tatalon dahil kayo nasa mabuting kamay ni Ate Alia. At ang tawag namin sa kanya ni Tita Nara, Ate Alia something. Dahil may something. Ate Alia, kaliman kau Allah, mudah Allah sa bugar, mendang, makabugar-bugar pan. Kagian kaya kay sa inyo kapag Islam sa Tatalon. Ang ulaw na dan pa mga Muslim, amin ya Rabbal Alamin. Sir, nice meeting you. Narinig lang kita kay Ate Alia. Ngayon na-meet na kita. Medyo walid yan sa akin kasi dapat mag-meet tayo eh. Noong, kailan ba yun? Noong 20 dapat. Yun yung umuwi ako, di ba? Ang plano ni Ate Alia, mag-meet daw tayo. Kaso, umuwi ako kasi na-miss ko ang Marawi. Kasi ang Marawi nakaka-miss din eh. Salamat sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalati naman ng mga taga-Tatalon, meron pa sila mga papremyo. Parang sa lahat ng napuntahan kong seminar, Tita Nahara, parang ito lang yung may ganito, no? Baka naman. So, pahihirapan ko yung tanong, pag hindi nasagot, Bismillah, na to. Astaghfirullah. Magiging madali, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sino? Ang unang tanong, magbanggit ng isa sa pinakamahalagang pundasyon ng Islam. Magbanggit ng isa sa pinakamahalagang pundasyon ng Islam. Ano yun? Nasaan yung isang white? Correct. Yung sinabi niya? Magkakaisa, correct. Alhamdulillah. Ako na. Sino pang sasagot? Sister Konay. Sa unang bahagi ng ating lecture, ibinahagi natin ang ilang mga bagay o aspeto kung saan nakikita ang pagkakaisa ng mga Muslim. Migay tanong to sa mga example, buwan do kilay, sukay sa isa o mga Muslim. Magbigay ng isa. Hindi ginawain. Example. Ikaw lang. Kanjama. Ano yung kanjaman na yun? Alam ko na sa mga masjid, na sa mga Juma, sa Sabihan. Kapag siya naman sa isa, Sino-sino sila? Correct. Alhamdulillah. Sister, ikaw, parikulay. Sinabi ni sister, yung pagdarasal na nagkakasama-sama sa isang jama, yun yung isa sa mga aspeto kung saan nakikita yung pagkakaisa ng mga Muslim. Magbigay pa ng pangalawang halimbawa nito. Sa likod. Unang example, pagsamba sa jama, sa masjid. Pangalawa, kayo, kakaisa tayo dahil sa seminar. yung nabanggit ko, hindi sa iyong own understanding. Kakakulay, dito sa unahan. Correct, Masya Allah.
Katulad ng Hajj, nandito na, correct, nasagot na. Pag-Hajj, doon nakikita ang pagkakaisa ng mga Muslim, walang mayaman, walang mahirap, lahat tayo pantay-pantay na tayo ay nag-Hajj. Pangatlo, sino sasagot? Sa likod? Sino? Sister, sa unahan, dito. Magbigay pa ng isang example sa pagsasamba, sa pagdasalat, pag-Hajj. Pangatlo? Isa pang pagsamba, uri ng pagsamba. Kung saan nakikita ang pagkakaisa. Sumya ka sunod niya kabasan. Pagkakaisa, nabutan na mong cool. Sister, pagsamba, pag-Hajj. Ano pa? Pagsamba. Sa likod. Pag-umrah, ganun yung pag-Hajj. Pagbibigay ng zakah. Sister. Sinabi natin kanina, kung sino sasagot muna? Meron na namang 4 na sobrang natitira. Sino sasagot? Si sister sa likod. Sa may poste. Okay. Okay na. Ikaw yung next, inshallah. Sister, kapag mayroong mga hindi pagkakaunawaan, ang mga magkakapatid na mga Muslim, paano ito aayusin? Paano ito resolbahin? Sinabi natin kanina, sa pamamagitan na, anong klase pag-uusap? Yung palakihan ng, Yun yung kanina na correct yun, pakikipag-usap. Anong uri ng pag-uusap? Magsigawan? Magpapatawagan. Magsakas. Anong klaseng pakikipag-usap? Na meron correct answer dito sa Quran. Nandito yung sagot, mahinahon. O di kaya yung mapayap ang pakikipag-usap. Sister, sa likod. Masya Allah. Ang pagkakaisa ay hindi lamang sa salita, kundi pati rin sa gawa. Correct. Masya Allah, tabarakallah. Sino pwedeng magabot? Sino pang sasagot? Sino pang sasagot? Mayayaman, sana all. Nandito sa unahan. Itong nakaping, kakaulay. Sinabi natin kanina sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailan bubuksan o anong araw binubuksan? Patarap kayo, bitarap ka naman. Naranak ka no? Natarap kayo. Pigi sila po na di ka nasulog. Ngayon matabi na di nasulog kayo. Ikaw tayo di pangapas, kaya di ka na pumakinig. Tatarap ka no? Quiet. Sister, again. Every? Natarap kayo, no? Ginasitigal ka na sa kayo.
Nawa, pitarakan sa answer, pitarakan sa question, nawa na miyaw sa lima, antay pili na ka na. Nawa dapat sa kapila, tingnan siya kayo, nabuta, may liyak, hindi. Marana. Nakita nyo na, sir? Subhanallah, inog-ibso na ang mga ato. Wala ka na pagan, sir, dito na miya pasal. Subhanallah. Takot sila kasi walang question eh. Sino kang sasagot? Meron na namang dalawa na sobrang natitira. Very good, mashallah. Okay. Hindi na daw siya tatayo kasi hindi niya nakaya. Tatakulay, maranaw? Magbigay o inabuhi ka sa isa uma o kapag isa-isa. May kami ang isa-isa tatlo kaswa. Very good. Pagtagumpya, kaunlaran. Kapag nagkaroon na pagkakay sa mga Muslim, nandoon yung kaunlaran at tagumpya. Bilang panghuli na sagot, sinong sasagot? May nakasagot ka na. Sino pa? Sa likod. Andun sa likod. Sa last, sa pinakalikod. Inshallah, ito ay napakadali. Ano yung ginagawa ng ating ikunito na lalaki? Bakit siya nakapasok ng paraiso? Ano ang kanyang ginagawa? Bakit siya nakapasok ng paraiso? Ginagawa niya ito bago matulog. Mashallah, correct. Alhamdulillah. Na may padanso ka ni Pagisi, dan mo na pakaisiran. Sama mo ni Pagisi kanira. Nakalay pa di siya ko, sir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ustaz Ali Bayo. Masyaallah, sobrang touching po lahat na sinabi mo. And since karamihan po dito para na, kaya sa balik sila. So, alhamdulillah, although yung iba hindi ko naintindihan. Napakaganda na yung resulta sinasabi ni Alim tsaka ni Alima. Ano yung resulta? Magkait. Wala, ayan. Pero ang tanong ko po is ganito. Paano po tayo pupunta sa pagkakaisa na dulo na o resulta kung yung mismo tamang pag-uugali na dapat kinokorek natin na kung matanda na tayo, bakit hindi natin ituro sa mga susunod na henerasyon ng mga anak natin? Yun po yung tanong ko, Ustaz. Kasi, di ba, as we can see, everybody seems to be busy doing business and everything. Napabayaan po yung mga bata, dalaga, binata. Ano pong ginagawa? Ako po ay isang balik Islam. Nalulungkot ako na magpapasyahada ako ng balik Islam ng isang hindi Muslim. Balik Katoliko siya. Ano po? My friend, Maranao. So, di ba? Na may mga pangyayari. So, kinausap ko yung brother. Sabi ko, Brother, alam ba ng magulang mo na ito ay nangyayari? So, kinokorek ko po sila. So, ito yung question ko, Ustads, na siguro dapat talagang i-relay sa mga magulang dito. Mashallah, I can see na karamihan po ng mga seminar, talagang full pack ang Maranao. Ano po diferensya ng seminar o symposium ng Balik Islam at saka sa Maranao po may merienda. Sa Balik Islam wala po. O kaya sa mga kahit umaten po yung ibang Maranao, bibili kayo ng pater. Meron po ganyan, totoo yan. Pero, yun nga po gusto talaga umaten ng mga Maranao. Gusto talaga nilang makinig. In their hearts, they really want to do this. Gusto nilang gawin to. Pero, ipasa po natin at talagang i-reconsider natin
sa puso natin. Gusto ba talaga natin magbago? At paano natin babaguhin yung susunod na henerasyon na hindi maging kagaya natin? Napabaya sa relihiyon, natatawa lang tayo. But the thing is, pag-uwi natin, wala pong pinag-iba sa mga bata at anak na nasa bahay natin. Yung po, Ustad, yung gusto ko sana i-share and at the same time itanong sa karamihan ng magulang dito. Ano pong ugali meron tayo ngayon at ano po ang ituturo natin sa mga anak natin? Salamat po, Ustad. Kaya po natin ito ginagawa, itong mga seminar na ito, baka sakaling mayroong mabago. Kasi hindi po pwede na isang lecture lang natin magiging mga sahaba. Hindi po. Hindi po automatic na kapag umati ng seminar, pagdating sa bahay, Khadija na. Aisha na. Ito po ay may process. Ito po ay may process. Katulad po ng isang balik Islam, hindi po pwede na kapag nakarinig kayo ng lecture, bukas magiging Muslim na kayo. Kasi baka mamaya, baka nangyayari ngayon hindi mo tinanggap, baka bukas, tanggapin mo. So yung process na pinagdaanan mo, sister, pinagdadaan na din naming mga born Muslim. Hindi porket mga born Muslim kami, 100% pasok na kami sa paraiso. At hindi porket na nakita mo yung isang Muslim, nagsiseminar, nagsasambayan, 100% lahat na kanyang ginagawa ay makakapasok ng paraiso. Lahat tayo ay parang continuous process. Continuous process. Na yung process na yun hindi matapos hanggang hindi mamatay. Ngayon, malaki yung malakas yung pananampalataya, bukas mahina. So process na naman yun. Paano mo palalakasin? So ito yung mga process na ginagawa natin upang ating mapalakas ang ating pananampalataya little by little, pakonti-konti, baka dito magbago ang ating mga ginagawa. So humingi kami sa kapatawaran doon sa mga nakita mo na mga word Muslim na gumagawa ng mga kasamaan kasi nga pati nga doon sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam merong nagsina. Panahon na yun ng propeta. Meron pa rin nag-zina. Meron pa rin nagnanakaw. Meron pa rin mga munafik. Kasalanan ba yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasalanan yun ng mga individual na hindi nakikinig, hindi na nanampalataya sa ating relihiyong Islam. So kailangan natin isipin na yung kagagawa ng isa, hindi pwedeng maging kasalanan ng lahat. Kaya nga mayroon tayong ginagawang ganito eh. Kaya nga itong ginagawa ng ating mga nanay ng pagkakaroon ng mga seminar sa abot ng kanilang ngayon dumating na sa Tacloban, baka marisolba yung mga ganyang mga sakit na nandoon sa ating mga kabataan. Pangalawa, itong ating yung mga sinasabi mo, sister, ito ay hindi na talaga mag-iwasan. Kasi nga kung may nakita mga kasama sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano pa kaya sa panahon na ito na mahigit 1,000 na ang pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito rin ay mga sign ng pag-agunaw ng mundo, yung paglayo sa relihiyon ng Islam. Pangatlo, tayo ay magpasalamat sa Allah na hindi tayo nasali sa mga tao na sinasabing mga Muslim pero wala naman sa kanilang ginagawa. Sa salita lamang. Kagaya ng ating lecture kanina, yung pagkakaisa hindi lamang sa salita, kundi pati sa gawa. Ganun yun yung ating pananampalataya. Yung ating pananampalataya, sa abot ng ating makakaya, sana hindi lang sana salita, kundi pati na rin sa gawa at kaya natin ito ginagawa. Para baka sakali na mayroong nanay dito at uwi sa kanilang bahay, matransform na maging nanay na Muslim. At kanya i-approach ang kanyang mga anak. Malay mo, yung sinasabi mong brother, yung nanay niya, nandito. At kapag uwi ng bahay, kung ikukwento niya, meron daw maranaw na may girlfriend na pag narinig niya, Allahu Akbar ako yun. Astaghfirullah. So hindi natin alam. So, humingi tayo ng gabay sa Allah subhanahu wa ta'ala at sana, ikaw sister na ba ng Islam, mas maging matibay yung pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at tayo nawa, maging mas matatag ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu indallah. Bilang kasama mag-uunawaan, gusto ko rin itong i-apply ang aking natutunan ngayong araw. Kasi sayang yung alam natin, pero hindi natin i-apply. Gusto ko ipaalala sa atin na walang isang solusyon
Walang secret ng pagpasok sa paraiso. Walang isa. Baka iniisip natin, hindi na tayo magtahajud, hindi na tayo magpapasting, magpatawad na lang tayo bago tayo matulog. Mali po. Baka yun ang iniisip ng iba, Ustad, di ba? Isa lang yun sa mga paraan at gawin natin pa rin yung ibang mga bagay na alam natin ikakalugod ng Allah. Ang pagsala, ang pagfasting, ang pagtahajud at lahat-lahat ang sinabi ni Ustad at saka yung hindi pa niya nasabi. At the end of the day, ang susi sa pagpasok ng paraiso ay kung saan ang awa, gabay, at ang pagpapala ng Allah. Ustad. So yun po ang ating sagot. Share ko lang doon sa kapatid natin nagtatanong, walang isang secret, hindi magic yung pagbigay ng legacy sa atin mga kabataan. Responsibility natin lahat ang mga challenges na abutan natin sa mundo. Dahil kung alam natin ito, isa doon sa kailangan natin yung pagmamalasakit natin sa umma, sa kapwa. Bago ko patapusin, pagkakataon na ito, baka huling salita ko na, gusto kong i-acknowledge yung mga balik Islam nandito. Pwede pakitaas ang kamay? Mashallah. Special mention sa isang balik Islam na abogado na Sharia lawyer. Kasama ko sa NCMF. When I was in NCMF, yung is done our Sister Mariam Namir. Talagang isa po kayong inspirasyon ng iba pang mga hindi pa natuklasan ng Islam. Kahit saan pong dawa activities nakita ko itong sister na ito. Sa NCMF siya ang pinaka-humble na abogado. Pero pagdating sa iman, pagdating sa practice sa Islam, siya rin ang nakikita ko sa mga Islamic gatherings. Nawa sister, maging kudyat ka ng pag-asa ng ating kapwa, kababaihan, mga balik Islam, at ang mga hindi pa nagabayan ng Allah, ipagduan natin yung isang, sino bang nakapagsada dito? Sa akin, nakilala ko. Sino? Meron ba? Wala. Meron po sa likod. Pataas ng kamay. Thank you, sister. Lahat po sana tayo magsilbing gabay, magsilbing inspirasyon sa kapwa. Hindi po tayo dapat kontento sa kung anong antas natin. Aalis din ito lahat, yung kapangyarihan, yung kayamanan, yung kagandahan, yung kinis ng mukha, mawawala din po yun. Pero ang baon natin sa kabilang buhay, yung takwa, yung laman ng puso natin, at saka yung sinseridad. Sincere tayo lahat. Gagawin natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Allah. Last point po. I acknowledge ko ang aking kasamahan dito sa NDCP, si Sister Damila. So, takip tayo po, Sister. Isa pang balik Islam na active sa dawa at inaasahan ng iba pang mga balik Islam. At sa lahat po sa inyong lahat, hindi ko mabanggit, Sister Ibet, maraming salamat at patuloy po kayo nawa ay iparating ninyo sa mga hindi nakarating dito. Ang ganda ng leksyon ng ating mga alima at saka ni Ustads. Isa po ito sa mga pundasyon ng kasalukuyang panahon na nagdadawa sa atin. Maswerte tayo dahil bihira siya nakakadalo, pero alalahanin natin, ito ay gabay ng Allah para sa atin lahat, para makamit natin sa ating pananampalataya Islam. Muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat po sa atin. Actually po, ako ay balik Islam. Opo. Ganito po kasi ang na-experience ko. Kasi po, di ba lahat tayo may mga karanasan. Ganito po ang karanasan na na-experience ko bilang balik Islam. Minsan po, nagiging liwanag kami sa mga born Muslim. Sa mga talagang ipinanganak ng magulang, sila mga Muslim sa Mindanao, mga Maranao, mga Tausog, o anumang parte ng tribo sa Mindanao. Ganito po ang na-experience ko. Bakit ko po nasabi na minsan ay nagiging liwanag po kami sa inyong mga born Muslim? Kasi po, na-experience ko, nung ako po'y maging Muslim, nung ako'y magbalik Islam, nakakakita po ako ng mga kapatirang born Muslim na nakikinig ng mga tugtuging sanlibutan. Alam niyo po ba yung sanlibutan? Di ba po? Itaas mo ang brief, yung mga ganyan. Itaas mo yung beat, di ba po? Nakakarinig ka sa mga
mga kapatirang Muslim na born Muslim sila pero uma-attend ng mga birthday. Di ba po? Di po natin may iwasan yan. Nakakakita talaga kami mga balik Islam. Tapos, minsan, meron po kami nakikita. Ako minsan may nakikita ko na nagtitinda ng paputok. Muslim siya. So ano yung paputok? Inihahanda po yan sa bagong taon, di ba po? Pero sa atin, sa Islam, wala. Ang birthday, ang Mother's Day, ang Valentine's Day, lahat ng kakaday na yan, nakikita po natin yan sa mga kapatiran nating Muslim na pure Muslim sila. Hindi po dahil sinasabi ko to ay sinisisi ko sila. Bakit ko po nasabi? Kasi nga, hindi naman porke Muslim ka at hindi ka naman nag-aaral o nagbabasa ng Quran ay Muslim ka. Hindi po. Kailangan talaga, katulad ng sinabi ng ating tagapagsalita kanina, na kailangan tayo ay may continuous learning. Maari po itong mga nakagawa ng kasalatnan na gumagawa ng okasyon ng birthday. Kasi di ba po sabi sa atin ay minsan talagang mauugnay tayo sa sanlibutan. Wala pa naman kasi tayo sa paraiso. Wala pa po yung ating, wala pa yung paraiso. Tayo po ay nasa battleground pa lang. Marami po tayong pagsubok na pinagdadaanan. Ang nagbibigay liwanag po kami ganito. Siguro ang nangyari, po sa kapitbahay ko na pure Muslim kasi na-meet ko siya, lalo na nung Ramadan, hindi po siya nagsasala. Kasi ba't ko nasabing hindi nagsasala? Oras ng sala, nandun sa labas, nakahubad pa. Pero pag nakikita kami, assalamualaikum, salam, okay lang. Pinararamdaman ko po doon sa kapatid na yon na kahit balik Islam ako, baka sakali kapatid, magising ka. Imbis na ikaw yung mag-share sa akin ng nakita mo ako na ako'y hindi pure Muslim at ako'y balik Islam, ay magising ka sa pamamagitan ko. Ano po ang ibig sabihin? Katulad niyan, di ba po nakakatanggap tayo ng mga ayuda sa ating, katulad itong nakaraang Ramadan, napagkalooban po kami ng bigas. 5 kilong bigas yun. Meron isa ko sa nanalo ng bigas, inaalala ko yung kapatid, sabi kong ganun. Baka, kasi nga yung kapatid, hindi ko nakikita pumupunta siya sa mga masjid. Sabi ko, try ko kayang iabot itong bigas na napanalunan ko. Tapos kakausapin ko siya. Siyempre, alam naman niya kung balik Islam, baka ako sa ganung paraan ay mahihila ko siya na magbalik loob. Kasi huwag tayo hatol sa kapatiran natin Muslim kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan nila kung ba't sila nagkakaganyan. Bagamat mali nga yung kasalanan ng nagagawa nila, pero katulad ko ng sinabi sa teaching natin, huwag tayong mahatol kasi ang may karapatang humatol sa atin ay ang mahal na Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yan po ay aking tinandaan bilang mga balik Islam kami. Kaya kung may nakikita man kami po na mga kapatirang mga pure Muslim, pinipili po namin na huwag humatol kung di bagkos ay, ayun nga, kung meron kami magagawa na paraan para maibalik namin uli sila dun sa tamang pamamaraan po at pagsunod sa pananampalataya, ginagawa po namin. Ang akin po lamang may iwanan na message sa inyo, bilang kayo po ay, let's say, sabihin po natin talagang ang inyong mga magulang ay pure Muslim, ang inyong mga anak ay nakagis na nila na sila Muslim, siguro po ang pinaka-the best niyan na pwede nating magawa po ay hindi pa naman po huli na akayin natin talaga ang ating mga anak po. At doon naman sa amin po mga balik Islam, siguro po iniadya rin ng mahal na Allah na makakilala rin kami sa tunay na pananampalataya para magbigay ng pagkising sa inyo. Kumbaga, ang tawag sa magandang term yung magkaroon po kayo na ma-realize nyo rin na bakit itong balik Islam, siya pa yung gumagawa ng matuwid, samantalang ipinanganak akong Muslim, hindi ko magawa, bakos yung inayawan ng Kristiyano, kaya siya nagbalik Islam, nagagawa, samantalang ako naman, parang yung inayawan niya, siya ko naman ginagawa.
Yun po ang ano. So yun lang po ang aking maisi-share at hindi po ako humahatol. Ganun po. Wala po akong karapatan humatol sa mga kapatirang pure Muslim. Basta ako po, ang tanging ko pong magagawa, ipanalangin po natin ang ating mga kapatid na nagkakasala. Maraming po salamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sister, pasensya ka na, nahawakan ko yung mic. Nakalimutan ko pasalamatan yung pinaka-main lady na nagpasimuno ng event na ito, no less than our sister Alia at ang kanyang kasama. At gusto ko pasalamatan po yung mga grupo ng kababayan. Ano po yun, sister? Yes, yan po yung team na pasalamatan at saka yung aking pinakamamahal ng brother Ibrahim Pasawilan Osman. Maraming salamat sa palaging suporta sa mga dawa activities ng ating mga sister. Maraming salamat po. Thank you. MC, is your turn. May we request the Commissioner Yusuf Fando to present the Certificate of Appreciation. The National Dawa Council of the Philippines Incorporated hereby proudly presents the Certificate of Appreciation to Aning Zakaria Candao P. Tambo in grateful recognition and sincere appreciation of your valuable time, knowledge, and meaningful contribution as lecturer during the monthly seminar conducted on May 24, 2026 at ICWA International Barangay, Tatalon, Quezon City, Philippines. Given this 24th day of May 2026 at Quezon City, Philippines. Signed by Yusuf J. Mando, President, and Jamila R. So, Secretary. Sa mga